po tayo. Pakibuhat po kayo sa akin sa Isaiah 40:31. Ito po ang sinasabi. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na papak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Tuloy po ang pagkabasa. I-welcome po natin si Pastor Albert Ponto. Let us pray. Hallelujah. Maraming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa oras ito na muli kami makikipag-liit sa inyong banal na presensya. Lord, salamat sa inyong banal na salita na ipapahayag ngayon. Kayo po ang malulahati, kayo po ang matakila. Ito po ang aming sawag panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo natin. Sabi na, Amen. Para kapagpunan ng Panginoon, tayo po yung makakapagpunan. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah! Narinig po natin ang mga mensahe ng ating mga kapasturan. Like yung number 1, yung yung first Sunday ng buwan ng January, natinig natin yung level up. Kaya napakaganda po yun. Tapos, yung tungkol sa paglilingkod sa pangalawang mensahe, at yung pangatlo, yung divine intervention. Ito po pang-apat, ito po ay kasama na kailangan natin tuloy-tuloy. Mangyayari lang yung ating paglilingkod, mag-level up tayo, maaranasan natin yung divine intervention ng Diyos sa paglilingkod natin kung meron tayong lakas. Strength for the journey. Kaya talagang kailangan natin yung lakas nito para maglakbay kasi may lakbayin tayo. Kaya kailangan natin na lagi tayong masaya sa ating paglalakbay. Lagi natin ini-enjoy ang presensya ng Diyos habang tayo ay naglalakbay sa mundo ito na kasama ang banal na Espiritu araw-araw. Kaya napakahalaga, sabi sa binasa natin, ngunit-muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Yan ang kailangan natin sa ating paglalakbay. Kailangan natin ang lakas ng Panginoon para patuloy tayong laging masigla sa paglilingkod para sa Panginoon at matapos natin ang ating mga takbuhin. Ang buhay po natin ay isang buhay na puro paglalakbay, na minsan may hirap, minsan naman masaya, minsan nini-enjoy, minsan parang boring, pero nakakabigat. Minsan yung balikat natin bumabaksak dahil nga doon sa kawalan ng strength na galing sa Diyos. Kailangan natin laging humingi ng lakas sa Panginoon. Kaya nga, sinabi nga, life journeys can be exhausting, especially when burdens weigh us down. Dahil talagang mabigat yung mga takbuhin ng buhay natin. Pero tayo ay nangihina kapag tayo ay hindi humihingi ng gabay sa Diyos. Kaya sabi ng Philippians, chapter 4, verse 13, we can do all things through Christ who strengthens us. Siya ang nagbibigay ng lakas, kaya tayo nakakapagpatuloy. Kaya tayo nag-enjoy. Kahit kung gano'n makatagal ang Christian life natin, kahit gano'n makatagal ang paghihintay natin, pero mahihintay natin yun dahil merong lakas na ibibigay ang Diyos at nagpapasigla sa atin sa pang-araw-araw natin para patuloy na maharap ang mga takbuhin ng buhay. Sabi po na Isaiah 40:31, it reminds us our strength is found in waiting unto the Lord. Kaya talagang lahat tayo dapat laging hintayin yung gabay, yung pagpapala, yung proteksyon, yung direction, the leading of the Holy Spirit, ito ay matatagpuan lang sa Diyos at wala na pong iba. Kaya napakalaga na tayo
ang the very key of this message ay pagtitiwala. Pagtitiwala. Trust in the Lord with all our heart. And lean not in our own understanding. In all our ways, we always acknowledge God. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya napakaganda, our strength galing sa Diyos for our journey. Kaya yun ang title natin, God's strength for our journey. How God equip us with strength for the journey. Kaya dapat maintindihan, tatlong puntos lang po ito. Number one, na kailangan meron tayo yung paghihintay. Yung pagtitiwala sa Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. The power of waiting. Napakalaga na tayo ay laging naghihintay sa gabay ng Diyos. Hindi natin pakunaan ng Diyos. Kaya nangihina tayo dahil hindi natin nakukuha yung mismong gabay ng Diyos sa araw-araw. Yun ang gusto ng Panginoon. Those who wait on the Lord shall renew their strength. Sabi sa Tagalog, sabi niya sa Psalms 27 verse 14, kaya Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya, at huwag manginawa. Kaya Yahweh tayo magtiwala. Tingnan nyo pa ulit-ulit. Binanggit na sa una, binanggit pa ulit sa huli. Na yan ang gusto ng Panginoon, na kung tayo nagtitiwala, hindi natin pinangungunahan ng Diyos, nagiging blessed at nagiging matagumpay ang ating paglalakbay at hindi tayo nagiging laging down ang ating mga balikat dahil na merong pagtitiwala sa ating Panginoon, manalig tayo sa Kanya. At huwag magsasawa sa pagtitiwala sa Diyos. Lahat tayo sa akin ng Isaiah 30:18. Sabi niya, ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kabagan. Sapagkat si Yahweh ay Diyos ng mga tarungan, mapalad ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Si Yahweh ay naghihintay lang. Naghihintay lang ang Panginoon natin na laging lumapit sa Diyos kapag tayo ay may mga pagsubok na dinaraanan. Kung may mga problema tayo, may trials tayo, lahat tayo, may kanya-kanya tayong dinaraan ng pagsubok. Ang gusto lang ng Panginoon, ang Diyos ay lagi na naghihintay. Lalapit tayo sa Kanya. Kaya sabi ng Matthew 11:28, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Gusto ng Panginoon na meron tayong papahingahan sa Kanyang presensya. Presensya ng Diyos na laging naghihintay para tulungan tayo. Kaya yan ang gusto ng Panginoon. Kaya nga lagi sabi ng Panginoon, come to me, and I will answer thee. Great and mighty things I will show thee, all the things that we don't know. Maraming bagay, hindi natin alam ang dulo. Pero alam ng Diyos kung ano, kaya hinat na natin pag napasok natin, humingi tayo ng gabay sa Diyos. Nasa dulo, ay papaalam ng Diyos yan. Lahat sabi po ng Gawa, chapter 1, verse 4. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagpilitan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Salit, hintayin ninyo noon ang ipinangako ng Ama sa sinabi ko na sa inyo. Kaya lahat tayo ay gusto ng Panginoon, pinagpilinan tayo na huwag tayong aalis sa ating kinalalagyan, laging maghintay sa gabay ng Diyos, the leading and the guidance of the Holy Spirit. Yun ang gusto ng Panginoon. Para maranasan natin ang pagsama ng Santong Espiritu wherever we go. Kaya nga iniwan sa lahat ng mga anak ng Diyos, bago ang ating Panginoon ay pumunta sa langit, iniwanan niya ang banal na Espiritu na para hindi tayo nagpabayaan, kundi ginagabayan tayo lagi ng Panginoon para patuloy na talagang hanapin ang kaligayahan sa piling ng Diyos. Laging maranasan ang pagsama ng Diyos. Wherever we go, God is there. Sabi ng Diyos mga 9. Be strong and be courageous. Yung kalakasan, yung katapangan, nagmumula yan sa Diyos kung lagi tayo sinasamahan ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, huwag tayong mag-isa sa paglalakbay natin. Kasama natin ang Santong Espiritu
Espiritu, kaya tayo ay iniwanan. Kaya huwag kang alis sa Jerusalem. Yan ang bilin ng Panginoon para matanggap natin ang basbas at gabay ng Santong Espiritu sa paglakad natin para patuloy tayong malakas sa ating paglilingkod sa Panginoon. Waiting, definitely malag natin, waiting on the Lord, it is an active reliance on His timing and condition. Kaya yung paghihintay, yung pagtitiwala sa Diyos, ito ay buhay na pagsubok ng ating oras. Yung sa oras ng Diyos, hindi sa oras natin. Yung provision ng Diyos, hindi sa provision natin, kaya tayo pinagpapala, kundi ang Diyos. Waiting on the Lord. Gusto ng Panginoon, buhay na buhay, na pagsusuko ng sarili sa time ng Panginoon, hindi sa time natin. Para yung provision ng Panginoon, maranasan natin sa timing ng Panginoon. Number 2, it involves trusting Him through prayer. Kaya talaga yung pagtitiwala natin sa Diyos, kailangan lumalapit tayo sa ating pananalangin. Ang gusto ng Panginoon, lagi tayong lumuluhod, lagi tayong naninikluhod, lagi tayong nagpapakumbaba. Sinasamba natin ang Diyos. Dito na ipapakita natin sa ating pagtitiwala, nag-worship tayo, sumasamba tayo sa Diyos, and meditating on His promises. Para hindi tayo malimot, laging pinapaalala na inaalam natin yung mga pangako ng Diyos. Meditating on His promises. Kaya lagi tayong pinapaalalahanan ng Diyos sa Kanyang mga promesa na mga dapat gawin para patuloy tayong maglakbay na maligaya, may lakas, at may patnubay ng Diyos. Number 3, waiting renew our spiritual energy as it shifts our focus from our limitation to His infinite power. Napakahalaga na nalirenew ang ating spiritual energy. Minsan tayo yung ating spiritual, nangihilayan. Pero kailangan natin ng pagtitiwala sa Diyos. Antayin natin. Tayo maraming limitation, pero ang Diyos unlimited God. And His infinite power. Tayo, wala tayong power. Wala tayong lakas. Mahina po tayo. Pero ang Diyos napakalakas. Kailangan natin magtiwala sa lakas ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 4:6, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Kaya lahat tayo, hindi tayo malakas, walang malakas sa atin. Walang magaling, walang matalino, kundi ang Diyos. Amen? Wala pong magaling. Kahit na sinasabi, na kapag galing sa gidinto, magaling. Hindi po. Kapag sa gidinto, nanggaling, magaling. Pero kung paggaling sa Diyos, magaling. Sa Diyos po ang kagalingan. Kaya hindi po sa tao, hindi sa talino natin, hindi sa lakas natin. Sa Diyos po lahat yan. Number 4, waiting on God revives the soul. Yan po ang nagre-revive. Yung pagtitiwala natin sa Diyos para yung ating apoy sa paglilingkod patuloy pa rin. Lagi tayong on fire. Lagi tayong on focus. Lagi tayong alert. Lagi tayong guided by God. Lagi tayong nililid ng Panginoon. Waiting on God revives the soul. Mind, will, and emotion always guided by God. It revives. Yung fire. Lagi tayong on fire for the glory of God. Lagi tayong focus sa paglilingkod. Lagi tayong alerto. Lagi tayong guided by God. Yan ang gusto ng Panginoon, yung paghihintay, pagtitiwala sa Diyos. Kasi hindi tayo titiwala at nananangan tayo sa sarili natin kakayanan. Kaya napakalagay sinabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all our heart. Lean not in our own understanding. In all our ways acknowledge Him, and He will
at lubusan sa Panginoon. Mararanasan natin ang gabay araw-araw. Kaya napakasarap maglingkod sa Panginoon na kung kasama yung lakas. Kaya na nag-level up tayo. Kaya connected to doon sa level up na preaching yung Pastor Eric yung first Sunday. Level up, mag-level up lang tayo kung yung lakas na nasa atin ay lakas ng Panginoon para patuloy. Ang gusto lang namin ng Panginoon, magtiwala sa Kanya. Amen. Amen. Magtiwala po sa Panginoon. Huwag pong magtiwala sa ating talento. Lahat ng talento galing sa Diyos. Lahat ng talino galing sa Diyos. Lahat ng anumang kalakasan meron tayo. Anumang meron tayo, lahat yan galing sa Diyos. Kaya dapat lang ibalik sa Panginoon ang lahat ng pasasalamat at parangal sa Panginoon. Number 2, the promise of renewal. Sabi niya, tayo po ay habang naglalakbay, sabi niya, lilipad silang tulad ng mga agila. Kaya napakaganda kung tayo ay habang lumilipad, di sa pag-ibad natin, napapagod tayo. Kaya kailangan natin ng lakas ng Panginoon, kailangan natin yung ma-renew yung ating lakas. Kailangan natin na laging lumuluhod, laging nagpupuri sa Diyos, sumasamba. Kaya napakahalaga, yung mga ating pagsamba, napakahalaga yung praise and worship sa buhay natin. Yung prayer natin, napakahalaga. Gusto ng Panginoon na siya ang laging nilalapitan kung tayo ay nanlulupay pa yung ating mga pakpak sa paglipad. Kailangan ang kalakasan natin, ang pag-renew ng lakas natin ay lahat galing yan sa Diyos. Number 1, bakit pinangako ng Diyos na tayo i-renew? Because God promises a supernatural renewal that allows His people to rise above their struggles. Lahat tayo, pinapaunawa ng Diyos, meron tayong supernatural power from God. Hindi tayo basta-basta natural na tao. Kaya tayo naging supernatural people of God because meron tayong supernatural God na siya nagbibigay ng gabay, nagbibigay ng lakas, at pagmubay sa atin. God promises a supernatural renewal that allows His people to rise above their struggle. Lahat tayo dumaraan sa napakaraming pagsubok. Marami tayong struggles in life. Pero kailangan natin ito. Supernatural renewal from God. Kaya pinapaanan natin sa Kanya kung ano yung ating pinagdadaanan. Kaya kailangan natin manalangin, lumapit sa Diyos. Kaya napakahalaga ng prayer life natin na kapag nanghihina, lumapit sa Diyos. Come to me. Come to me. Yan ang sabi ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na hindi tayo lalapit sa Kanya. Alam ng Diyos ang ating mga pinagdaraanan, kahit hindi pa natin sabihin. Alam ng Diyos yan. Alam man ang ating mga sitwasyon ngayon. Alam kung ano kondisyon ang puso natin. Alam ng Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, binigyan natin ng bibig para sabihin sa Kanya. Banggitin mo. Ano man ang pinagdaraanan mo. Kaya para malampasan yung mga struggles, kaya ngayon, hinalintulad tayo sa agila. Parang pakpak ng agila. Yung current ng wind ay nilalaro lang ng agila. Kahit ano pang lakas ng hangin, kahit ano pang laki ng
ating mga pagsubok, yung mga sitwasyon sa buhay, nilalang mo lang. Kaya inahalin tulad kayo sa isang agila. Nalangin mo lang ang mga problema mo. Tawanan mo lang ang mga problema mo. Yung problema natin, tawanan lang. Hindi yung worry hanggang sa nagkabindamayat na. Yung iba, sabi, pag nagkakaproblema, tumataba. Sabi ka nun, maraming ganyan, humaharap sa lang yung problema, pero lagi nakadikit. Anong ibig sabihin nun? Kasi nagtitiwala na ang Diyos ay malaki sa kanyang buhay. Nagtitiwala na kaya ng Diyos ang lahat ng pagsubok. Ano mga sitwasyon na tinalaan natin? Kaya ng Diyos! We are a supernatural God! And we are supernatural people of God. Hindi dahil sa pagkatakitao lamang, dahil ako ay isang lingkod ng Diyos. Hindi lamang. Hindi pwede ilalang lang, o ilaan lang ang pagiging Kristiyano. Ang Kristiyano, anak ng Diyos, may kapangyarihan na galing sa Diyos, kaya wala tayong dapat ikatakot. Walang dapat ipangamba. Number 2, this renewal doesn't eliminate challenges, but gives us the perspective and power to overcome them. Tingnan po kapag mayroong supernatural renewal, yung renewal ko, siya nag-aalis ng mga challenges na nagbibigay sa atin, binibigyan tayo ng malawak na pananaw at binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon para mapagtagumpayan ito. Tingnan niyo po binibigyan tayo ng magandang perspective, malinaw na pananaw. Kay Lord galing. Siya ang nagbibigay. Siya ang nag-promise. Nabibigyan ka niya ng laging kalakasan, makabalik sa paglilingkod ng malakas. Kaya napasarap. Kaya kanina natin pakikanta, the joy of the Lord is our strength. Nehemiah 8. Yan napakalaga na tayo ay naglilingkod na masaya. Nakakangiti kahit may problema. Hallelujah. Batiin nga po natin ating mga katabi with smile. Kasi nga, mahal na mahal tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng perspective and power to overcome them. Number 3, it reflects God's faithfulness to sustain His children through life's storm. Ito ay nagre-reflect o pinapakita na ang kanyang katapatan ang siyang nagsusustain, na siyang gumagabay para mapatuloy natin na kahit may mga bagyo ng buhay, kasama natin ang Diyos. Kahit may bagyo na dinaraanan ng mga lingkod, huwag tayong mag-alala, kasama natin ang Diyos. Kasama po natin ang Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Siya nagbibigay ng kagalakan ng kaligayahan sa paglilingkod at matagumpay. Kahit gano'ng mahaba, gano'ng matagal ang ating Christian life. Kahit maabot pa tayo sa 40 years in our Christian life, patuloy na mag-e-enjoy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kahit iparap pa sa napakaraming pagsubok, pero patuloy tayong magtatagumpay, patuloy tayong sasamahan ng Diyos sa ating paglilingkod sa Panginoon. When we live in God's strength, we find ourselves sustained and uplifted. Kaya lahat tayo talagang sinusustain at laging itinataas. Yan ang anak ng Diyos na lilipad na parang agila. Kaya hinalintulad tayo ng parang isang agila. Kasi nga yung karakter ng agila na kahit napakalakas ng hangin, nilalaro lang ng kanyang pakpak. Ganyan ang sa Diyos. Lahat ng mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Diyos, binibigyan niya ang pangako niya, hindi kita iiwan, ni pababayaan man, niririnyo ang lahat ng lakas. Kung tayo may nanihina, siya ang ating lakas, siya ang ating kapulay, siya ang ating gabay. Walang pwedeng makahagdaw sa gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabi po ng awit 103 verse 5,
Sa sarili ang dulot niya kasiyahan habang buhay. Kaya ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng agila ang taglay kong kalakasan. Kaya napakasarap na laging sa pangako ng Diyos umaasa. Huwag tayong umasa sa pangako ng tao. Sa pangako ng tao, laging napapako, nababalaw, pero sa pangako ng Diyos, ang dulot nito ay kasiyahan habang tayo nabubuhay. Lakas ko ay lakas ng kabataan, at tulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Tingnan ko yun ang gusto ng Panginoon, na kapag nasa agila, yung ating paningin, yung perspective natin mataas din. Kasi yung agila kung nilipad, napakataas, kita niya ang lahat. Kita niya ang lahat. Kaya napakaganda ng ibinibigay sa atin ng Panginoon para makita natin kung saan patungo ang ating mga sitwasyon. Patungo dahil ang Diyos ang nagbibigay ng gabay. Kaya sabi, come to me, or me. Sabi ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee. Great and mighty things I will show to you. Siya nagsasabi, papakita ko sa iyo, ano yung magiging kaingatnan. Kaya nga pag tayo kaibigan ng Panginoon, pag kaibigan ng Panginoon, dinidisclose niya ang mangyayari sa inaharap. Sa bawat isa. Yan ang pangako niya. Kaya nga hinahanap niya yung talagang tunay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kapag nakita ng Diyos, tinatawag niya pag tayo ay malapit sa puso ng Diyos. Sinasabi niya, mga kaibigan ko. At sabi ng Panginoon, ang Diyos ang nagbibigay ng gabay sa kanyang mga kaibigan. What is renewal? It is both physical and spiritual, empowering us to rise above life's demand and find rest in God's sufficiency. Ito yung renewal na pangako ng Diyos. Physical, spiritual. I-empower tayo ng Diyos to rise above life demands. Ano ba ang life demands? Kung ano yung mga takbo sa mundo ito. Sabi ng Panginoon, huwag tayo makialam sa takbo ng mundo ito. Lagi ang gabay ng Diyos. Rest in God's sufficiency. My grace is sufficient for you. Yan ang pangako ng Panginoon kay Apostle Paul. Hindi kay Apostle Paul, sa atin din po yan. Kung ano man yung hirap natin, kung may pinagdadaanan tayo, physical. Kung ano man yung naghihirap tayo, sabi ng Panginoon, siya ang magbibigay ng power sa atin to rise above life demand and find rest in God's sufficiency. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng kalakasan, lahat ng talino, lahat ng gabay, lahat ng patnubay, galing sa Diyos lahat yan. At wala nang ikaw pwedeng puntahan, kundi ang Diyos. Wala na po. Kaya yan ang sinasabi ng Panginoon na lagi lang tayong magtiwala sa kanyang lakas, sa kanyang talino, at magtiwala sa renewal na gagawin ng Panginoon sa bawat isa. Para mag-enjoy tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon, ma-enjoy natin ang paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen? Hindi tayo naglilingkod sa sarili natin. Naglilingkod po tayo lahat sa Panginoon. Kaya yung ginagawa natin paglilingkod sa Diyos. Kung naglilingkod man tayo sa tao, sa Diyos po lahat yun. Kung ano yung mga ginagawa natin, whatever we do, do it to the Lord and not to men. Pero kaya nga paglilingkodan natin ng tao, dahil naglilingkod tayo sa Diyos. Kaya lahat ng ginagawa natin, puro sa Diyos ang kapurihan. Number 3, the perseverance to endure. Yan po yan. Yung perseverance, yung lakas, na talagang pagtitiis, natitiis natin, yung mga, lahat ng mga dinaranas natin, sabi nga, they will run and not grow weary, they will walk and not faint. Tatakbo ng tatakbo, pero hindi mapapagod. Lalakad ng lalakad, di manghihina. Yan ang pangako ng Diyos. Tingnan niyo po, kasi nga, pag ine-enjoy natin
yung ating mga takbuhin sa buhay. Yan ang sabi, kahit sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, kahit na meron mga lagi nakatingin sa atin, na siyang lagi sa ating takbuhin, merong nag-cheer. Maraming mga lingkod na nag-cheer at our back. Kasi kaya niyan, kaya niyan. Yun yung mga dating mga lingkod ng Diyos na nakatingin. Na hindi lang natin nakikita na sila ay nag-i-encourage sa atin. Tayo ay tumatakbo. Kahit tayo lumalakad, kaya napakalaga na meron tayong gabay na kailangan natin ng pagtitiis hanggang sa matapos natin ang ating mga takbuhin. Napakasarap na tayo ay laging nananawan sa lakas ng Panginoon. Sabi po, God's strength equip us not to just start, but to finish the race set before us. God's strength equip us. Kaya ni-equip po tayo ng salita ng Diyos. Sabi ng 2 Timothy 3:16 and 17, all Scripture inspired by God, inspired by the Holy Spirit to teach us, na magtuturo sa atin, nagko-correct sa atin, nagre-rebuke sa atin, at nag-train sa atin to walk in righteousness. Sabi ng Panginoon, that every believer, sa verse 17, that all believer will be equipped for every good work. Kaya kailangan natin magtiis. Lahat ng tiisin. Ang Diyos naranasan magtiis ng 33 and a half years dito sa mundo. Pero pinakita niya, hindi siya nagkasala. Pero tayo naman, kahit nagkakasala, pero humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Laging may mga panghihina, pero tayo gusto ng Panginoon, yung promise ng titiwalang lakas, kailangan ng pagtitiwala, kailangan yung perseverance, magtiis. Kaya pag sinabing Kristiyano, naku, maraming tiisin po tayo. Marami po tayong kailangan mahabang pasensya sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung nakakasalamuhan natin, yung napupuntahan natin, yung pang-araw na buhay, marami tayong nakakasalupan ng mga problema, pero hindi babaksak ang ating balikat dahil nagtitiwala tayo sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng lakas at patnubay para manatili tayong matagumpay habang tayo lumalayag, habang tayo naglalakbay sa mundo ito. Amen. Amen. Hallelujah. God provides endurance for the long haul, enabling us to keep going when we feel like giving up. God provides endurance for the long haul. Yung long haul dito, ito yung humahatak sa atin, sinod po yan, na para lagi siya ang nagbibigay, tinutulak. Siya ang Diyos na laging gumagabay. Tuloy ka, anak. Tuloy, anak. Siya ang humahatak. Babantakin tayo. Pinupos tayo ng Panginoon. Para patuloy na. Huwag mag-ina. Tuloy lang ang laban. Hangin ko sa likod mo. Yan ang sabi ng Panginoon. I will never leave you nor forsake you. Sasamahan kita sa paglalakbay mo. Hindi tayo nag-isa. Kasama natin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo sa araw-araw. Kaya pag nag-pray tayo, kala natin hindi tayo narinig po tayo ng Diyos. Dahil sumasamba tayo, sinasamba natin ang hari ng mga hari. At Diyos ng mga Diyos. Siya ang hari na babalik. Siya ang hukom na babalik sa huling panahon. Kaya napakasarap na tayo nag-iintay sa Diyos na buhay. Diyos na siyang gumagabay sa atin, ginagamit niya, kasama niya ang Santong Espiritu, na siyang gumagabay sa atin. Hindi siya magsasalita sa Kanya, kundi ang sasabihin mo sinabi ng Panginoon Jesus. Kaya doon tayo ini-equip. Hallelujah. God provides endurance. Yung endurance, yung kahit na hirap ka na, tatakbo ka, titisin mo ang lahat ng hirap. Kahit ikaw tayo dumaraan sa napakaraming pagsubok,
at problema sa pang-araw-araw. Keep going. Anything else, keep going when you feel like giving up. Marami po ang gusto ng mag-give up. Pero ayaw ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng endurance na parang mag-persevere lang, mag-taste lang po tayo. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, sabi ng Panginoon, kailangan yung ating paglilingkod, hindi nasasayang ang ating lahat ng pagpapagal. Gusto ng Panginoon, be strong. Be strong. Laging maging malakas. Ang kalakasan galing sa Diyos. Be strong. Sinasabi niya na hindi nasasayang ang lahat ng ating pagpapagal. Parang give up tayo. Kaya patuloy na tayo. Ang Diyos ang laging humahatak sa atin. Gagamit siya ng tao para sa atin na patuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Number 3, whether running through seasons of urgency or walk through times of waiting, His power sustains us. Whether running through seasons of urgency, may mga takbuhin tayo na parang nasa panahon na lagi tayong inaagad. Pero walk through times of waiting, dahil na naghihintay tayo sa lakas ng Panginoon, yung power na yan, sinusustain tayo para patuloy tayo makapaglingkod ng tuloy-tuloy sa Kanya. Kaya sabi ng Philippians 4:13, we can do all things. Siya nagbibigay ng lakas. We can do all things by His strength. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos araw-araw. Kaya sabi dito sa Hebrews 12:1 and 2, calls us to run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. He is the author and finisher of our faith. Author, siya ang pioneer ng lahat ng pananampalataya. Kaya kung tayo ay galing sa maliit na pananampalataya, hanggang tayo ay nasa average faith, hanggang sa great faith, siya ang nagpe-perfect ng lahat ng pananampalataya. Pagkat tawag sa atin, run with perseverance. Tumakbo tayo na may pagtitiis. Lahat tayo may tiisin. Hindi, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang basta-basta. Hindi lang po basta-basta. Marami tayong dadaanan ng pagsubok. Sa akin, in my 32 years in the Lord, napakaraming hirap. Pero masarap paglingkod sa Panginoon. Pero maraming hirap. Maraming iyak, maraming kabigatan, pero ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Inaalay siya ulit. Siya ang nagre-renew ng ating lakas. I-meditate natin ang salita niya. Kaya ibinigay ang salita ng Diyos para i-meditate. Gulay-gulayin iyon araw ng gabi. Alalahanin natin, yung mga pagsubok, ang Diyos, tinetestingan tayo, ang kaaway, talagang ginagamit din ng Panginoon para kung paano na makita ng Panginoon, malakas itong alam mo. Perseverance is fueled by trusting God's promises and depending on His grace. Perseverance is fueled, siya ang nagbibigay ng gasolina na para patuloy na tumakbo at tumipindi lang sa grace ng Panginoon. Fueled by trusting God's promises and depending on His grace. Nakadepend lang tayo sa grasya ng Panginoon. Lahat tayo, grasya lang po. Kaya sabi ng Panginoon kay Apostle Paul, kahit na pinag-pray niya ng 3 beses, yung kanyang sakit sa kanyang katawan, ano sabi ng Panginoon? My grace is sufficient for you.
tayo ganun din. Ang grasya ko, ang kabutihan loob ko, ang siyang mangyayari sa iyo. Pangalawa, even in seasons of weariness, His strength carries us forward. Tingnan niyo po even in seasons of weariness, pag tayo ay nakadepende lang sa grasya ng Panginoon, siya ang nagbibigay. Kaya, do not grow weary in doing good, but in due time, itataas tayo ng Diyos. Galatians 6:9. Napakahalaga po ito. His strength, yung lakas ng Diyos, yung tumutulak sa atin, nagpupus sa atin ang patuloy, siya para tayo ay makapaglingkod ng tuloy-tuloy sa Panginoon. With each step, we grow stronger in Him and assured of His presence and provision. Kaya yung lakas natin, we grow stronger with every step we make for God. Yun ang may isang kantang ganun eh. If we move in one step at a time, we step for God's glory. We assured of His presence. Pag nag-persevere tayo to endure, assurance of His presence and provision. Not only financial, pero yung gusto ng Panginoon, yung lakas sa paglilingkod, mararanasan natin kung patuloy tayo mag-persevere. Pero kailangan natin magtiwala. Hintayin natin ang gabay ng Diyos pag meron tayong mga pagsubok. The promise of renewal, sa Diyos ang gagaling ang lakas ng tayo nangihina. At ang pangatlo, yung perseverance to endure. Mag-endure lang tayo dahil na ang strength ay galing sa Panginoon. Para sa ating conclusion, tatlong bagay, true trust, renewal, and perseverance, meron siyang nakapaloob doon bilang mga anak ng Diyos. Kung tayo nagtitiwala, the power of trust, power of waiting, promise of renewal, and perseverance to endure. Gusto ng Panginoon ipaalam sa atin, we can face whatever lies ahead with confidence. We can face, hindi po course, face whatever lies ahead with confidence. Yung kumpiyansa na mangyayari ang kanyang dakilang kalooban dahil tayo ay nagtitiwala, tayo ay nililingin ng Panginoon at nagpapatuloy ng pagtitiis kahit maraming pagsubok. Number 2, let this year be marked by soaring above challenges. 2026, let this year be marked by soaring above challenges. Lilipad tayo na kahit na mataas dun sa ating mga trials, sa ating mga challenges, sa ating mga circumstances, mga pagsubok sa trials, ay kaya natin kapag tayo ay nagtiwala sa pangako ng Diyos na mayroong renewal at perseverance sa Panginoon to endure. And then number 3, pressing forward with His power. Pressing forward, press on towards the goal. Philippians 4:13 or 3:13. Press on towards the goal with His power. Hindi yung lakas natin ang makapagtatagumpay sa ating paglalakbay. Yung lakas natin, lahat yun, dahil sa pagtitiwala, dahil sa promise ng renewal na binabagyo, nilalakas ang ating mga pakpak and perseverance to endure kung tayo mag-press on towards our goal para sa Panginoon na makasama ang Diyos magpakailanman sa langit with His power. Habang tayo naglilingkod, habang tayo naglalakbay, kailangan natin pagtitiwala, 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 pagtitiwala sa Diyos na buhay. Palakpakan po natin tayo. Hallelujah.